Nestor, ano ang ibinigay na assurance ng Bulacan PDRRMC na talagang hindi bibigay ang Angat Dam sakaling tumama itong malakas na lindol? Ayon sa Bulacan PDRRMC, land field structures ang walling na ginamit sa Angat Dam. Kaya kahit magkaroon pa ng malalakas na pag-alog ng lupa, ay hindi ito basta-basta magko-collapse dahil matibay anya ang pagkakagawa nito. Gamit ang closed-circuit television o CCTV, nakararating sa command center ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng time to time ang water level ng Angat Dam watershed. Ayon kay Bulacan PDRRMC Head Officer Manuel Lucban Jr., nitong November 30, nagpakawala ng tubig ang National Power Corporation matapos umabot ang dam sa spilling level na 212 meters. Pero sinabi ni Lucban na sarado na ang gate ng dam, pero may mga tubig pa rin na pakaunti na releasing para ito mabawasan. Ito naman ang tatlong gate ng Angat River. So, puros mga nakasarado o meron lang nakabukas, makikita ninyo mahinang-mahina para mag-cause ng flooding. Ito naman, yung dadaanan, kung ito yung Angat River, itong mga blue na yan, ayan yung ating warning system. Meron tayong trompa dyan at meron tayong mga megaphone dyan na nag-a-announce kung 3 hours prior, 2 hours prior, 1 hour prior na magpapalabas ng tubig. Malalaman na nila. Bukod sa Angat Dam, minomonitor din sa command office ng PDRRMC ang mga pag-ulan sa kabundukan kasama na ang mga ilog at malalakas na lindol. Ayon sa Provincial Director ng PDRRMC, kung nagkaroon ng magnitude 7.4 na lindol sa Sao del Sur ay posible rin itong mangyari sa Bulacan. Pero paglilinaw nito, kahit magkaroon ng malakas na lindol, wala naman anyang dapat ikapangamba dahil kakayanin ito ng Angat Dam. Anya, land field structure ang walling na ginamit dito at konkreto umano ang pagkakagawa ng dam kaya hindi basta-basta ito magigiba. Worst comes to worst, ito ay yayanig pagkatapos magkakaroon ng sariling pag-compact ng kanyang lupa, pero ito'y dahan-dahan mangyayari. Dahan-dahan. So yung warning system natin dito ay hindi bigla ang impact. Mabagal to, maaring magkaroon man ng crack sa gilid, pero magsisimula ito lagi sa crack, hindi yung totally collapse. So walang dapat ikapangamba. Samantala, paalala naman ng mga otoridad, may pagbahaman o lindolman ay hindi pa rin naman dapat magpakakampante dahil ang lindol at pagbaha ay wala na rin pinipiling lugar at oras. Una sa lahat, huwag makalimot na manalangin sa Diyos upang tayo palaging maingatan at mailigtas sa anumang panganib na dulot ng sakuna. At yan ang latest live mula dito sa PDRRMC Command Center sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.